1 Samuel chapter 1, verse 1 to 7. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, may ilang libong taon na po ang kasaysayang ito nasa iyong banal sa langit. Pahayag niyo sa amin ang inyong layunin sa kasaysayan ito upang makita namin ang inyong layunin sa aming buhay ngayon sa kasalukuyan naririto namin. Angad namin ng iyong Espiritu na siyang magbigay sa amin ng liwanag ng kauluan. Ito ang aming dalangin, pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kung ating maalala, ang aklat po ng 1 Samuel, 2 Samuel, isang book lang po ito, isang aklat lamang na pinagsama. At ito'y kasunod po sa aklat ng Judges. Bagamat sa ating pong arrangement ng ating aklat, mga books, ay nasa kasunod ito sa Ruth. Pero sa Ruth. Pero naniniwala tayo na ang aklat ng Ruth, ito'y sa panahon ni Gideon. Sa chapter 3. Kaya nga, kasunod itong 1 Samuel, 2 Samuel, sa Book of Judges. Now, Book of Judges, nagtapos po sa chapter 21 verse 25 ng ganito. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ang sabi po sa Ingles, in those days there was no king in Israel. So therefore, everyone did what was right in his own eyes. Walang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sumasa mga judges sa time na yon upang gabayan ang Israel. At this time, no judges. Mahabang panahon. So, ang mga tao manayang gumawa anumang gustuhin ng kanilang mga mata. At ito ang kalagayan ng Book of Samuel. So, ang mga tao dito, ang Israel, dito sa Book of Samuel, makikita natin, wala silang kinikilalang batas ng Diyos. Namumuhay sila ayon sa gustuhin nila. Kaya hindi katakataka, si Elkanah mayroong dalawang asawa. Dahil wala silang sinusundang salita ng Panginoon. At dahil dito, sila ay nasa gitna ng kaguluhan, disorder ang bayang Israel, nasa madilim silang buhay sa kasalanan. At alam naman natin, during Judges, kapag ang mga tao ng Diyos ay nasa kadiliman ng kasalanan, nagre-raise up ang Panginoon ng other nations upang sila ay sakupin at parusahan, not because nais ng Panginoon na sila'y patayin, but to discipline them. At kapag sila'y na-disiplina na, naparusahan sila, sila ay nanunumbalik sa Diyos. Tumatawag sila. So, God again raises a judge, para sila ay iligtas. At this time, ang bayang Philistines ay pinalalakas ng Diyos. Maliit na bayan lang ito during Abraham's time, na ngayon ay lumalakas, tumitindi, dahil siya ang gagamitin ng Diyos upang idisiplina ang kanyang bayan. At ang Philistines na ito, hindi ito kaiba sa hindi ito katulad sa mga Ammonites na naging kaaway ng mga Israel na madali nilang talunin. Ang Philistines kaiba sapagkat taglay nila ang modern technology when it comes to forces and arms. Sila ay mga taong gumagamit na ng mga helmets, mga bakal, mga shields, mga modern arrows and spears.
Dahil nakuha nila ito through the Greeks sa Grecia. Moderno na ito. Kaya mahirap itong talunin ng Israel. Malakas, nakapangyarihan ito. At ito'y unti-unti nang tumataas upang sa ganon sakupin ng bayan ng Israel nang sa ganon sila ay madisiplina. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang Diyos din ay mag-raise up ng panibagong at muling judge. Yan ay si Samuel, Prophet Samuel, na magiging high priest ng Israel. At upang lumabas itong si Samuel, pumili ang Diyos ng kanyang kakasangkapaning mag-asawa. At ito si Elkanah at si Hannah. Sapagkat ganyan ang Diyos Kapag siya'y magliligtas, gumagamit siya ng either man or woman. At para gamitin niya para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. At nangyari nga, lumabas si Samuel. At siya ang naging judge, priest, prophet ng Panginoon. So makita natin ang tatlong kataruhan ni Jesu Cristo. The judge or the king, the priest, and prophet. Ngayon, sa ganitong kalagayan ng Israel, ipinapakita sa kasaysayan ito ng sumulat, walang iba kundi si Samuel din ang sumulat, na ang Diyos sa kabila ng pagkamakasalanan ng Israel, sa kabila ng kanilang kadiliman, ng kanilang kasalanan, gumagawa ng lihim ang Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. So therefore, sa ating pong buhay, gaano mang kadilim, gaano mang kaitim ang iyong kasalanan, ang Diyos ay laging mayroong nakalaang pagliligtas sa mga taong kumikilala sa Kanya. Na paano natin makikita ang pagliligtas ng Diyos sa ating panahon? Ito'y sa pamamagitan sa dalawang makikita nating halimbawang tauhan sa Biblia, si Elkanah at si Hannah. At tingnan natin ang paraan ng Diyos, ang pagkakapili kay Elkanah at ang pagkakapili kay Hannah. So tingnan natin una ang pagkakapili ng isang tiyak na lalaki. Now, take note po sa ating text. Sa English po, napakalinaw. Ang sabi dyan, now, there was a certain man. Certain. A certain man. Sa Tagalog, may isang lalaki. Hindi sinabing, may mga lalaki. But, pininpoint ng Panginoon, there is one certain man. Ibig sabihin, mayroon siyang piniling lalaki. Ito ay si Elkanah. Ganun naman talaga magligtas ang Panginoon Ganun din naman siya tumawag. Mayroon siyang tinawag at mayroon siyang pinili. Now, si Elkanah ang pinili ng Diyos na maging kasangkapan para sa kapanganakan ni Samuel na magiging tagapagligtas ng Israel. Isang lalaki. Certain man. Siya ay si Elkanah. At si Elkanah, na pinili ng Diyos, ay lahi ng Levita. Lahi ng bansang saserdote. Kaya nga, hindi po katakataka na ang kanyang anak ni Samuel ay umupong saserdote sa Israel sapagkat sila ay nasa lineage ng Levites. Sila yung itinalaga ng Diyos na siyang mangunguna sa pangunguna sa pagsamba sa Kanya. At ito, si Elkanah ang pagmumulan ng bagong hukom. Pagmumulan ng kalayaan ng bayang Israel. Now, makikita natin si Elkanah, bagamat siya isang certain man na tiyak na tao, pero siya rin ay tiyak na makasalanan. He is also a certain
sinner man. Kasama siya sa sinabi sa Judges chapter 21 verse 25 that Israel has no king, so therefore they did whatever, anumang ginagawa nila ayon sa gusto nilang gawin. At yan ay si Elkanah. Bunga nito, nagkaroon siya ng dalawang asawa. Na ang alayunin ng Panginoon, one man, one woman. Yan lang dapat. So hindi sumasang-ayon ang Panginoon ng dual. At sa panahon ito, uso rito ang polygamy. Maraming asawa. And God condemns polygamy. Yan po ay sin. At yan po isang bagay na siyang magiging dahilan upang ang tao ay mapunta sa puot ng kaparusahan. Hindi ito kalooban ng Diyos. Ito ay kasalanan. Hindi ito kinundo ng Panginoon this time sapagkat sa buong panahon ito wala pong gabay, walang Diyos at sila ay namumuhay lamang ayon sa kultura. At ang culture sa panahon ito ay polygamy. Polygamous. Pero tanda natin, kapag ka ang pag-aasawa at pagsasama ay hindi po designed doon sa creation pattern, wala pong kapayapaan yan. Laging mayroong pinena. Laging mayroong kaagaw. At hindi lamang kaagaw na tao, kundi kaagaw na bunga ng kasalanan. There is no peace sa ganong polygamy. Walang kapayapaan kapag hindi ayon sa design ng Diyos. Anong design ng God from the beginning? In the beginning, Genesis 2:24, what Bible says, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa upang sila'y magiging isa. Yun po talaga, dapat ang anak iiwan ang kanilang mga magulang at magtatayo sila ng sarili nilang tahanan upang lalaki siya yung hari at hindi yung kanyang nanay o biyanan at ang babae siya yung queen of the house, hindi yung kanyang nanay at hindi pa kailaman ng biyanan. Kaya magkakaroon lamang ng kapayapaan ng tahanan kung wala ang biyanan kapwa sa kanila. Pero hindi na hulugang iyapan, doon mo yung pera. No, maghihiwalay kayo para magtayo ng disenyong pamilyang ayon sa kalooban ng Diyos. At wala pong third party. Walang yan po ang design, creation pattern. Sapagkat ito'y malinaw na kasalanan kung mayroong in between. What is sin? Sin is the transgression of the law. Trespasses of the law, disobedient to the law. Yan po ay kasalanan. Pero sa batas ni Moises, sa time na yun, ipinahintulot ang hiwalay. Bakit kaya? Bakit ipinahintulot ni Moises ang hiwalayan para mag-asawa ulit? Well, tunan natin ang Biblia. Basahin natin ang Matthew chapter 19, verse 7. Matthew 19, verse 7 to 9. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ng babae? Ang sagot po ni Jesus Christ, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso. Not because God approves it, but because of the rebellious heart of those people during those Moses' time. Anong katigasan ng puso? Kaya ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gano'n. Because the design of God in creation pattern, one man, one woman. Ano na sabi? Talamak doon ang pangangalo niya during this time si Moses. Pero kita niyo yung panahon yun, di ba? Nung iwan ni Moses ang Israel at siya nagpunta sa bundok for 40 days and 40 nights, anong ginagawa ng mga tao sa baba?
Sila yung nagsasaya sexually. Palitan sila doon. Kaya lumabas yung batas ni Moises, okay, pwede na kayong maghiwalay, basta't may written certificate of divorce, na sa ganon, hindi dumami ang sin of adultery and fornication. Dahil sa katigasan ng ulo, hindi inapprove ng Panginoon. Verse 8, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay pinantulot sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimulayan, hindi ngayon. At sinasabi sa inyo, kahit na hiwalay na, sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangaroon niya, at ang mag-asawa sa babaeng may hiwalayan ay magkakasala ng pangangaroon niya. Paano ang pangangaroon niya pagka naghiwalay? Walang dahilan. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Kaya doon pa lamang sa Malakias, alam na ng Panginoon, ayaw niya ng divorce. Ayaw niya ng hiwalay. Kahit may certificate pa ito. Sapagkat hindi yun design ng Panginoon. Pinahintulot lang yun because of the rebellious heart of the people. Sa kalooban, sa original na kalooban ng Diyos, basahin natin ang Matthew 19 again, verse 4 hanggang 6. Hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasinua ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Take note. Ang paalala ng Panginoon. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi pwede. Yan ang original na layunin ng Panginoon. At yan si Elkanah. Why? Bakit ginawa ni Elkanah? No word of God. No preacher of God. No prophets. Bakit? Well, isang testing din yan ng Panginoon tulad sa Hezekiah. Nasabi ng Panginoon, iiwanan kita, ang Espiritu ko iiwan sa iyo upang malaman mo kung anong pipiliin ng puso mo sundin, ang iyong kayamanan o ang Diyos. Minsan iniiwan tayo ng Diyos to test our heart. Kung saan talaga tayo sumasampalataya. Kaya ito nangyari. Kasi Elkanah, makasalanan siya. And yet, ginamit pa rin siya ng Diyos. Ginamit pa rin siya ng Diyos. And then fourthly, hindi lamang si Elkanah ay pinili ng Diyos, makasalanan ng tao, at siya'y nagdala ng kaguluhan sa buong pamilya. Nagdala siya ng kaguluhan. Walang katahimikan ng kanyang pamilya for so many years. Kaya makikita niyo kung gaano katagal na ito. For so many years. Pero, pangapat, makikita natin, he is a worshipful of God. Sa isang mananampaan sa Diyos. Verse 3 to 5 sa ating text. Ang lalaki ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at maghandog sa Panginoon ng mga hukbo sa siyelo. Sa doon, ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ay mga hari ng Panginoon. Kapag dumating ng araw na si Elkanah ay naghahandog ng kanyang binibigyan ng mga bahagi si Peninnah na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Anna ay binibigyan niya ng dobleng bahagi sapagkat minamahal niya si Anna kahit na sinarahan ng Panginoon ang kanyang pakikitungo. See? Hindi po nagdadala po sa pagka-religyoso para makaiwas po sa kasalanan. Even the most religious man pwedeng ma-fall sa sin. Bakit? No word of God. Walang nagre-restrain. Si Elkanah, a very religious man. Ginawa niyang sumamba sa templo sa Shiloh. Naglalakbay siya. Wala pang sasakyan noon.
Hindi kailangan maghanda ka ng 8:50 para makarating sa pagsamba. Nilalakad nila ito. Kasama yung kanyang pamilya at mga chikiting naglalakad din. Sa ating panahon, wala lang 8:50, hindi na makasamba. Kasabihin, ang layo kasi namin eh. Anong pang blessing yun? Bakit kayo nalayo? To test your faith. Pastor, andyan lang kasi yung bahay namin. Kaya kahit pwede ang mali. Hindi mo alam na pagkaroon malapit na bahay is a blessing also. Pari-pari blessing yan eh. Para sa akin, mas maganda yung blessing ng malayo eh. Kasi talagang natatry yung kanilang faith. Yung kanilang sacrifice. Pero sa malapit, hindi natatry eh. Andyan lang eh. Matapat at masipag itong si Elkanah. Taon. No, bakit taon-taon? Pastor, pwede mo pala sumamba taon-taon eh. Kaya every Christmas na ako talaga umaatin. Tignan yung context dito mga kapatid. Context dito. Mayroon lamang isang lugar na pinagtatayuan ng templo. Okay? Mayroon lamang isa. At hindi sila maaring sumamba at maghandog ng kanilang sacrifices kung saan nila gusto at kung kailan nila gusto. Mayroong ibinigay si Moises sa kanilang takdang lugar at takdang pa. Kaya mahirap po yung wala tayong permanenteng sinasambahan. At isa pa, nakita niyo ba doon sa ating talata na pinangalanan yung anak ni Eli na si Hophni, and Phinehas? Bakit pinangalanan niyo? Para malaman natin na during that time, those time, bantog sila, kilala sila as wicked priests. Kaya pinangalanan talagang pangalan nila para malaman natin how wicked priests they are. Pero si Elkanah, hindi siya naglanan doon sa wicked priests na ito sapagkat ang kanyang pagsamba ay sa Diyos at ang kanyang sacrifice, offerings, ay sa Diyos, hindi sa mare. So dapat ganun din ang ating maging principles when it comes to worshiping God. Wala tayong dahilan. Ano mang nakikita natin sa bahay, pagbaba ng hagdanan, nag-away tayo sa medyas, kaya hindi na plansa, hindi ang dahilan para mahadlangan yung ating pagsamba. Ang dahilan ay dapat nakatuon sa pagsamba natin sa Diyos. Yan si Elkanah. Hindi hadlang kay Elkanah ang kasamaan ng pari, ng paligid. Dahil hindi siya sumasamba na tao, kundi naghahandog at sumasamba siya sa Diyos. Yan ang pinili a certain man. Ngayon, ikalawa, tignan natin ang pinili ng Diyos na babae. Isang tiyak na babae. Anong kanyang pangalan? Verse 2. Sabi, siya ay may dalawang asawa at ang pangalan ng isa ay Ana o Hana at ang isa ay Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. Sino ang tunay na asawa ni Elkanah rito? Sino ang tunay na asawa ni Elkanah rito? Si Ana? Why? Ano sabi? Wala sinabi dyan. Ha? Mas mahal? Ibig sabihin, hindi mahal ni Elkanah si mahal, pero si Ana lang, mas mahal. Pero sino talaga mo ng asawa? Logical reason. Si Ana. Kasi nga, sabi, anak siya na Samuel. Yung paano kung si Penina naging nari ni Samuel?
At si Hana ay natiling baog. So, hindi pa rin yung basis. Ang basis ganito. Sa mga Israel, sa kultura, even in the time of Abraham, si Abraham, ang una niyang asawa ay si Sarai. Because Sarai was barren, culture said, take another wife. Kumuha ka ng panibagong asawa upang magkaroon ka ng anak. So, sino ang unang asawa? Si Hana. Yun ang logical reason to. Kaya si Hana ang totoong asawa ni Elkanah. Pero baog siya. Sinalhan ng Diyos ang kanyang sinapupunan. At sa kulturang yon, sa panahong yon, abay, kailangan nilang magkaanak. Bakit? For two reasons. Una, naniniwala sila kung sila ay magkakaanak, doon magmumula sa isa sa kanyang anak ang Mesias. Secondly, kung walang anak ang lalaki, wala siyang pagmamanahan at walang magtataguyod ng kanyang pangalan. So, kailangan siyang may karoon ng anak. Kumari, ayon sa kultura, isa kabit. Well, actually, hindi kabit ito. Pinakasalan ito sa maray ko. Tulad kay Rachel and Leah. So, si Ana ang totoong asawa. Unang asawa. Kaya ito madarama ni Ana. Bagamat mahal siya, ni Elkanah. Sabay, sobrang kalungkutan. Higit pa, dahil kumuha ng panibagong asawa. At yun ang lalong nagpalala sa kanilang sitwasyon. Ang mapapansin natin tulad kay Sarah, kumuha si Sarai ng kanyang katulong si Hagar. Ang sabi ni Sarai sa Genesis 16, verse 1 to 3, Abraham, sitingan mo si Sarai na aking katulong at baka o nawa pagkaanak ako sa pamamagitan niya. Pero nagsama ba sila? Hindi, magulo rin eh. Nagkagulo talaga. At isang halimbawa pa rin dito, si Rachel. Si Rachel, mahal ni Jacob. Pero unang alang napangasawa si Leah. Pero nung napangasawa si Rachel, bao. So, anong ginawa? Ganon din si Rachel. Binigay din ng kanyang katulong para magkaanak siya sa pagitan ng kanyang katulong. Tulad din kay Leah, nung tumigil ang kanyang panganak, kinuha na naman yung kanyang katulong para pasipingan kay Jacob upang magkaanak siya at magitan ng katulong niya. Pero si Hana, ang tunay na minamahal ni Elkanah. Layunin niya kay Penina, magkaroon siya ng tagapagmana. Now, ilang taon nagdurusa si Hana sa ganitong kalagayan? Matagal. Kasi si Penina nag-anak ng mga lalaki at mga babae. Ilang buwan bago magkaroon ng isang anak. 9 months bago masundan. At least, yung anak ay magiging 1 taon na. Pero mayroon din 6 months pa lang nasusunod na. Hindi ko alam. How many children si Penina mayroon? Hindi ko alam. Basta binanggit, daughters and sons. Minamahal siya. Elkanah, pero may kalambutan siya. Tingnan niyo paano siyang minamahal si Elkanah. Verses 4 to 5. Kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina ng kanyang asawa at lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Na alam naman natin sa time na yun, ang isang pamilya, karamihan talaga, sa time na yun, after kay Noah, eh ang anak, minsan namabot talaga ng 10.
maramihan. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobling bahagi sapagkat minamahal niya si Ana kahit na sinadhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Hindi nagbagong pagmamahal ni Elkanah kay Hana kahit nabaw na natili pa yung pagmamahal. Pero nagdalamhati si Hana. Yung pagdadalamhati sa Hebrew ay maraming meaning. Isang meaning dito, nahihiya. Nahihiya si Hana kaya hindi siya makakain. Sa time na yun. Now, sa time na yun mga kapatid, dalawang handog ang ini-offer ng mga worshipers. Una, tinatawag na sin offerings. At yung kalawa ay feast or thanksgiving offerings. Pagka sin offerings, walang sinong maaari makakain dito. Ano mo bahagi? Lahat yan susunugin. Dahil pang kasalanan niya. Tulad kay Christ, all the way, Christ died for us. Para maatong ang kasalanan ng tao. Buong buo si Kristo na namatay. Kasi gaano katindi ang kasalanan, pumapatay kahit ng Diyos. Kaya nga, napakabigat ng taong hindi nagsisisi ng kasalanan dahil papatay siya sa impyerno. At ikalawang offerings ay peace offerings and thanksgiving offerings. Yung peace offerings, kadalasan ginagawa nito, ang dugo nito ay binubuhos sa paanan ng altar. Ibinubuhos sa paanan ng altar. At ang mga taba sa buong katawan, hinihiwala yon at sinusunog. At yun sinasabi na isang sweet aroma sa Panginoon. Actually, that's a symbol of our prayers. Ng ating prayers dapat mataba na masarap sa amoy ng ating Panginoon. Pagkatapos, yung pinakadibdib at ang kanang balikat noong hayop para sa pari. Dibdib sa kanan para sa pari yan. Pero itong si Hofni at saka si Phinehas, hindi ganun ginagawa nila. Pagka may nagluluto, hilaw pa, sinusungkit na kanilang malaking tinidor sa pari yan. Ganun. Pero yung lahat ng maiwan, kaliwang balikat, dibdib, lahat ng katawan, doon yun sa worshipers. Kaya nga, lahat ng pamilya ng worshipers talagang nagpipista sa tuwa dahil nagdami nilang pagkain. At ganun ginawa ni Elkanah sa kanyang asawang sa Penina, binigyan ng kanyang bahagi. Lahat ng kanyang anak ay binigyan ng kanyang bahagi. Tumang-tuwa sila maliban kay Hana. Ang sabi, siya'y nabibigani. Ibig sabihin, siya'y nagigita. Ganon siya. Kaya kung tawagin siya, siya ay asawang namimigati. Bakit kayo namimigati? Well, sa observation natin, meron tatlong observation. Bakit namimigati si Hana? Sa kabila na siya yung unang asawa at siya yung minamahal ni Elkanah. Well, number one, ginagalit siyang lagi ng kanyang karibal. Lagi siyang ginagalit. For so many years. Taon-taon. Tuwing magkikita itong magkaribal na ito, magkaagaw. Ginagalit si... Ano kayo sinasabi ni Penina? Alay ko mga babae, alam ito eh. Ano sinasabi? Kung dalawa asawa ninyo, tigil nyo niya. Ano sabihin ng isang asawa? Dito mahal, dito na. Akin lang siya. Wala kang anak, no? Ay padublihin pa 10 beses na doble yung karning binibigay sa iyo. Hindi pa rin magbabago yung pagmamahal. Itong bunga ng aming pagmamahalan. Karala naman natin, hindi dahil sa may mga anak talaga yung bunga ng pagmamahalan, dahil meron din namang mag-asawa na walang pagmamahal kahit maraming anak. Realidad yan eh. Tulad kay Leah and Rachel. Si Leah mas maraming anak.
Samantalang si Rachel, dalawa lang. Diba? Si Joseph and Benjamin. Pero di naman lugang minahal ni Jacob si Leah, pinilit lang siya nila. Paano kaya nila? Tinutuyasan lagi na walang anak, tinutuyasan lagi na walang pabor ng Diyos sapagkat kadalasan sa paniniwala nila noon, kapag kapawag isang babae, siya ay parang, actually parang curse na hindi ka magkaanak. Tingin nila noon. Pero wag yung tingnan nila rin yan kung hindi kayo magkaanak. There are so many reasons why. Aming Diyos na nakakalam yan. Ikalawa, na reason, bakit naminigati siya, dahil hindi siya maunawaan ng kanyang asawa. Tingnan niyo ang sabi ni Elkanah sa verse 8. Sinabi ni Elkanah sa kanyang asawa, Ana! Well, bibigyan ko ng tono yan, magbabago pong kahulugan. Pero pag sinabing, Ana, tingnan niyo, kahulugan. Bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako higit pa sa iyo kaysa sa 10 anak? Ang bait-bait ni Elkanah. Kung sa loob ng 15 taong pag-iyak ni Hannah, siguro nainis na rin si Elkanah kahit mahal niya. Kaya ang tono ganito, Anak! Bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? Sarap-sarap ng binibigay ko sa'yo. At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako'y higit pa sa'yo kaysa sa 10 anak? Well, depende sa inyo kung anong tulong i-apply ninyo. Kung bakit nagdadalamati si Hannah. Ayaw sa dalawa. Right? Sa una, awa si Hannah dahil wala, actually, para sa akin, walang concern. Silkan na rito. Akalay mo, tinatanong pa niya. Ha? Mga mister, alam niyo na problema ng miss niyo, bakit tinatanong niyo pa? Sinusumbatan ninyo? Sinusumbatan natin? Hindi ba? Ba't umiyak? Alam niyo, ako iniyak ng miss ko, parang karambol ng pandibig ko eh. Alam niyo yung mga miss na, di ba? Pag umiyak ng miss mo, minsan may galit, may inis ka, may awa naman. Pero pag unreasonable ang kanyang pag-iyak, may inis ka. So wala kang concern. Pasabihin ni Ana, tinatanong mo pa? Ilang taon na ako nagtulusan ng ganito. Pero ang reason talaga wala siyang anak. At dahil wala siyang anak, kaya siya ginaganon. Ba't hindi ka kumakain? Tinatanong mo pa? Sino may ganang makakain sa iyo kung bigat ang problema? Bakit nalulungkot ang puso ko? Obvious ba? Hindi ba? Nonsense yung tanong ni Elkanah. Ito isang tanong na sa lalaking walang concern sa asawa. Hindi talaga kino-comfort ayon sa problema. At ang sabi pa niya pagdahuliin, ba't hindi ka natutuwa sa akin? Di ba? Ako yung isa po ka na kailangan. Alam naman natin ang kultura ng paniniwala nila. Kaya yun ang kinalungkot din ni Elkanah, ni Hannah, every time na sila'y sumasamba, dahil yun ang din ang laging tanong. Bakit? Bakit? Kapatid, alam mo ba? Yun din ang tanong natin sa ating sarili. Bakit lagi akong nalungkot? Kompre yung biyaya ng Panginoon sa akin binibigay, blessings materially, emotionally, relationship, okay naman. Ano ba talagang kulang? Ano
Maraming Diyos lang ang mga kapulfil na pinulang. At ikatong dahilan na maaaring nagdadala mga tisanay, pangatlo, yung pa namang taon-taon, paulit-ulit, napakahabang taon. Sino hindi matutureke niyan sa ganung klaseng? Hindi ba kayo natutorture doon sa mga kasalanan na gagawa natin secretly, na lagi tayong pinamumukhaan, nagugulat tayo sa panaginip na gano'n. Pero, until now, tinatago pa natin sa ating sarili. Hindi alam na ito ng Diyos. At alam natin ito ang magtutuloy sa atin. At anytime mamatay tayo, tuloy tayo sa Diyos. Marami tayong katanungan. Why? Marami tayong hinahanap na solusyon. Where? Saan? So sa ating pong pagsasala, gusto ko mag-iwan ng ilang lessons sa bahagi ng ating pag-aaral, panimula ng pag-aaral ng Book of Samuel. Tignan natin si Elkanah. Si Elkanah, hindi lamang ito kumakatawan sa lalaki, kundi kumakatawan sa ating lahat. Elkanah, ang pangalan niya means the zeal of God. Ang kainitan, kasipagan sa Diyos. Ay, totoo talaga. Masipag, mainit si Elkanah. Pero, kahit ang pinakamainit sa Diyos, pinaka-religious sa Panginoon, kung walang salita ng Diyos, walang preaching, walang reading na napapakinggan palagi, maaari kang bumagsak sa kasalanan. Hindi ang iyong pagiging religious ang kasagutan para sabihin sa mga tao, ikaw ay banal at ikaw ay may pabor ng Diyos. Kundi, how do you absorb the Word of God sa iyong kaluluwa? Paano mo pinamumuhay ang mga aral ng salita ng Diyos na iyong natatanggap? Hindi ito sa kasipagan at kainitan mo sa Diyos. Anybody can do that. Pwede. Pero, gaano mo pinaniwalaan ang Biblia that all Scripture is inspired by God and is profitable for rebuke, for correction, for teaching. Kung tinatanggap mo ito, dapat buhay natin ay nakasang-ayon sa banal, nakasulatan, at hindi nakasang-ayon sa panlabas na pakita ng mga religious people. At mahiging sa iyong kasipagan, hindi yun. Kundi how do you apply the Word of God? Then secondly, gusto kong tignan natin ang ating mga tahanan. Ang ating mga tahanan. Our home. Tulad ng tahanan ni Elkanah, ni Penina, ni Hannah. Tanda natin palagi na anumang tahanan, anumang relationship ng marriage na wala sa design ng Panginoon, hindi nakapattern sa creation pattern, alam natin hindi matagumpay na pagkasama yan. Alam natin, Genesis ay pattern ng ating buhay ngayon. Anumang teachings ng Panginoon sa Genesis, yun ang pattern na hindi na pwedeng baguhin. Like for example, sa Sabbath, rest day. Pag wala kang rest day, alam natin, hindi pwede yan. Pag hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi pwede yan. Sa pag-asawa, sa pagsamba, regulative principle dapat ang way of worship. Hindi po yung kung anong gustuhin ng mga tao galing sa ibang abroad, masaya ng dagat. No! What does the Bible say? Paano sinasamba ang Diyos that time sa Genesis?
Paano sumamba si Abel and Cain? Yun po yung creation pattern sa worship. Kaya nga, sabi sa Psalms 127 verse 1, ganito po ang sabi, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake. Malibang ang Diyos ang nagtatayo ng ating tahanan, wala pong kapakanan ang nagtatayo dito. Yan po yung ating tahanan. Must be built on God's foundation. And thirdly, tingnan natin si Hannah. Si Hannah. Hannah means grace or giver. Ganda ng pangalan, Hannah. Mabiyaya o mapagbigay. Pero gaano ka man pinagpala, gaano ka man kabait sa iyong pagkakaloob, hindi ka pa rin ligtas sa ibang pagdurusa. Ay huwag maging kampante ang mga pinagpapala na walang darating na unos sa iyong buhay. Sapat gaya na sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, all men sin and fall short to the glory of God. And sin, the wages of sin is death. At anumang mayroong kasalanan, kaya natin pag-aaral kanina, Sunday school, mayroon po itong kaguluhan sa buhay natin. Pero tanging grace lang din po ng Diyos ang solusyon upang tayo'y makaiwas niya at walang hanggang kamatayan separated from God. Second. Hindi ligtas si Hannah rito sa pagdurusa ng kasalanan. Maring hindi si Hannah may gawa ng kasalanan, pero ang may sanhi ng kanyang kasalanan ay ang kanyang asawa. Maring wala kang kasalanan, pero maring ang sanhi ng kaguluhan, pagdurusa, ay kasalanan ng iyong anak. Kasalanan ng iyong kasambahay. Kasalanan sa loob ng tahanan na nakatago. Yun talagang reason. Why? Bakit may kalamitan? Bakit ang Diyos nagdidisiplina sa kanyang bayan sa pamagitan ng unos, bagyo, lindol, baha? Because of one man's sin. Damay lahat. Remember Achan? Sa Achan lang may kasalanan. Pero kung pamilya niya, nilamon ng apoy sila ng lupa. Kaya dapat sa bahay natin, dapat tapat lahat. Ito sabi gusto. Tapat. Kailangan tayo maging mabiyaya. Penina. Hindi natin si Penina. Anong lesson na mag-ipuha natin kay Penina? Penina means a pearl. Perlas. A precious jewel. Ano kagandahang panlabas? Walang kwenta yun sa Diyos. Bagamat sabihin natin napakaganda mo. Sa Bisaya pa, ambungan pagkaayo. Napakaganda. O di ka precious ka sa mata ng tao. Hindi na nangahulugan narulugod ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang kinarulugdan ng Diyos ay gaya ng sinabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 4. 1 Peter 3
Verse 4, ganito ang sabi, sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas, walang pagkupas, ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakalaga sa paningin ng Diyos. Yun po yung precious, pleasing to God. The inner beauty, hindi sa panlabas na anyo kilos salita, but the inward test. Pinay na. Maring kinuwat nila si Elkanah sapagkat napakaganda niya kaysa kay Hana. At maring sabihin, mas maganda ito, magiging maganda ang aking lahi. Yan ang sinasabi ngayon sa Amerika, di ba dapat compatible? Yung mga may sakit kunti sa ulo, di pwede sa mga matutalino, kasi pagpupukan niya ng ano mga crossbreed na yan. Ngayon pa rin mo, siguro, wisdom lang kailangan natin. Pero sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 4, but let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Then lastly, tignan natin ang pagkasoberano ng Diyos. The sovereignty of God, saan? Focus dito. Sa womb. Sa sinapupunan. God is sovereign even to the womb of a woman. Hindi nagpapabaya ang Diyos dyan. Alam natin, ang sabi sa talata natin, ang Diyos ang nagsara ng kanyang sinapupunan. Hindi siya sinilang na isang baog. But God closed her womb. It was God. Siyang dahilan. Pero hindi na alam ito. Ang alam nila, sila'y sinumpa ng Diyos. No. Basahin ko lang ang ilang mga talata na ang Diyos ang nagkukontrol ng sinapupunan ng kababayan. Para hindi nyo na kusundan, ito ang sabi sa Genesis 20 verse 18. Sapagkat sinarahan ng Panginoon ang lahat ng bahay-bata sa sambayan ni Abimelech dahil kay Sarah na asawa ni Abraham. Alam nyo, remember, si Abraham ay nagpunta roon kay Melchizedek sa Egypt at nagkunwari sila, nagsinungaling na sila yung magkapatid ni Sarai. At muntik nang halayin ng hari si Sarai because of Abraham's lies. Pero dahil ang Diyos ay may covenant siya kay Abraham, even to his wife, alam nyo ang kantiron? Para huwag mag-isip na masama ang buong Egypt, kanyang sinarhan ang lahat ng sinabubunan ng babae noon. Hanggat hindi si Abimelech makahingi ng prayers kay Abraham. No, ang sinasabi ko rito, God controls the womb because He is sovereign God. Then Genesis 29 verse 31. Nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapuotan. Napuot si Rachel dito eh. May mga anak na si Leah rito. Pero anong ginawa ng Diyos? Binuksan niya ang kanyang bahay-bata, subalit si Rachel ay baog. He opens and He closes another. God is sovereign. God is in control. Then Genesis 30:22. Inilala ng Diyos si Rachel at pinakinggan siya at binuksan ang kanyang bahay-bata. He closed the womb of Rachel and then He opened para magkaanak ng dalawa. Yung alam, sa ikalawang anak niya, namatay siya. Eventually. Pero ang point natin dito, God is sovereign. So, ano ibig sabihin sovereign? Bakit sinarhan ng Diyos? Bakit hindi muna siya nagkaanak? Kahit sa aking panahon, may mga mag-asawa matagal na panahon bago sila magkaanak. Kaya tuloy, nagpupunta sa ibang Diyos. Kung saan nagpupunta. Ang sabi sa Bible, God closes and opens the womb of a woman. Hindi si Santa Clara. Doon pala sinusubok yung faith natin sa tayo pupunta. Pero God is gracious. Sa common grace, talagang nakakatanggap pa rin. Pero sabi natin, maraming mag-asawang nakaranas ng parehong pait ng kawalang anak. Bagamat hindi talaga madali
na mamuhay ang mag-asawa ng anak. Kaya sa kanilang labis na kalungkutan, nag-aampon sila, which is good. Hindi naman masama yun. Nag-aampon sila. Pero, ang Diyos ay may plano at layunin para sa isang mabuting bagay. Bakit sinarhan? At bakit niya binuksan? Because God has a plan and purpose. Si Sarah, bakit sinarhan ng Diyos ang kanyang sinapupunan? At pagdating ng panahon, nung siya ay ilang taon? 80. Nasabi ng anghel o the angel of the Lord, next year, mga anak. Why? Almost ang lahat, sa pagitan ng anak nila, sisibol ang lahi ng lahat ng mga may kapatid. Si Isaac. Now, si Elizabeth, hindi yung aking asawa, kundi yung asawa ni Zacarias. Matanda sila. Si Zacarias ang nag-serve sa temple. Pero hindi makapaniwala si Zacarias na magkakaanak sila. At dahil doon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ginawa siyang pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang hindi mo binanggit ang pangalan ng iyong anak na si Juan Bautista. Bakit? Kalisin control. Sino si John the Baptist? Siya yung mag-open ng daan ng Jesus Christ to prepare God's people, our people, para pagdating ni Christ na hindi na sila. Then, si Hannah. Bakit sinarahan ng Diyos? At bakit binuksan? Dahil ang kanyang anak na si Samuel ang magiging tagapagligtas ng bayan ng Israel. Manunumbalik sila. Kaya doon sa mga tao hindi kilala ang Diyos, pait at kawalang pag-asa ang kanilang tinatanaw. Pero sa mga tao may kaalaman sa salita ng Panginoon, katakilangan ng pagkasubiranong plano ng Diyos ang kanilang hinihintay. Mayroong plano at magandang layunin. So, ito po yung ating pamagat. Sa kabila ng kadiliman, may kaligtasan. Tayo na lang. O Panginoon, napakadakila ninyo sapagkat Lord, ang aming nakikita lamang ay ang mga nakikita ng aming mga mata sa kasalukuyan. At hindi namin makita ang pili na yung ginagawa sa kabila po ng kadilimang aming nakikita. O salamat sapagkat kayo ang soberanong Diyos, kayo may kontrol ng lahat ng bagay at walang anumang nangyayari at mangyayari sa aming buhay na aksidente sa inyong lahat ay nasa inyong plano. Tulungan niyo kami magpasakop sa iyong kalooban. Tulungan niyo kami sampay ka ayon sa iyong mga salita. O Panginoon, pagpalain niyo ang inyong mga tao ngayong umaga. In Jesus' name.